Brilliance! Welcome to my first ever podcast. For today, makakasama lang naman natin ang CEO ng Perfect Formula, Michelle. Hi Brilliance and hi Perfectified. So, first time ko din na makasama sa ganitong podcast and Actually, first time natin pareho. first time natin together. Kaya And hindi namin alam kung ano yung gagawin at sasabihin namin. Pero siguro para naman magkaroon ng sense yung ikakwento natin sa kanila, bigyan natin sila ng mga life lesson natin as a CEO. Sige. Ikaw ba? Ano ba yung pinaka hindi mo makakalimutan na lesson sa buong journey natin bilang isang CEO? Madami siya, pero siguro ang tumatak sa akin, Miss Glenda, is nag-start talaga tayo ng from scratch. Kumbaga, ang pinaka-tumatak sa akin, yung palagi niyang sinasabi na posible pala yung mga imposible. Kasi siya yung taong kilala ko na kahit imposible, ipipilit niya. Knowing me, Miss Glenda, nung start ng Brilliant, hindi talaga ako nakapagtapos. And pwede mo bang ikwento, madam? Ang yabang ko eh. Hindi Sobrang, kung paano. diba? Ang yabang ko dati. Sobrang tapang ko kasi to the point na nagagalit ako kapag hindi nila kayang gawin yung mga kaya kong gawin. Until one day, meron akong isang angels na nagsabi sa akin na you really have to accept na hindi lahat ng tao kagaya mo. Kasi parang ang gusto ko, lahat ng mga nakapaligid sa akin is kayang gawin lahat ng kaya kong gawin. Diba? Si Embong, sinabi niya yun sa akin. Totoo yun, hindi lahat. Kasi si Miss Glenda, ayan, palagi niyang sinasabi, Shed, dapat ganito ka. Shed, kaya mong maging ganyan. Siguro kung may isang tao na palaging nagpapalakas ng loob ko dahil hindi nga ako naniniwala sa sarili ko, is siya yun. And lagi kong iniisip na, bakit mo ako pinipilit maging parang kagaya mo and magkaiba nga tayo. Hindi lahat ng kaya mo, kaya ko. Kaya, thankful naman ako. Grabe din yung tiyaga mo sa akin. Iba tagline ko yun dati. Parang dapat, kung kaya ko, kaya mo. Pero hindi pala lahat ng bagay na kaya kong gawin. Ay, kakayanin ko din. Naman, oo. hindi lahat ng bagay na kaya mong gawin ay kaya ko rin gawin. So, isa siguro sa ma-advise ko sa kanila, if tatanungin nila ako, is dapat surround yourself with the people na talagang susuporta sa pangarap mo, diba? Totoo. Grabe na din talaga yung mature natin sa Brilliant. Kasi from immature, grabe, 17 ka lang nun, diba? 17. Ako naman ay 15 or 14 nung nag-start. From isip bata, hindi ko naman masabi na totally matured na tayo pares, pero nakita ko talaga, madam, yung growth natin grabe together. Yung changes. Yes. And grabe, sa ugali pala. Isa din yun sa masasabi ko na key talaga to success is to adapt changes. Kasi kung hindi kami nag-adapt ng change and siguro nag-stick na lang kami dun sa kung ano kami before, wala tayo dito ngayon. Right now, we're 9 years. At hindi lang naman ako umattend ng anniversary natin. At nagtampo ako. I know, nagtatampo siya. Pero kasi naisip ko, actually, ngayon morning person na ako. That's a big change talaga. Maaga na akong nagigising. Pero ngayong 9th anniversary ng Brilliant Skin Essentials, talagang sinabi ko sa sarili ko na I think I deserve to rest. Kasi dati hindi, walang pahinga. Walang tulugan. Walang pahinga. But then I realized, it's okay not to be okay. It's okay to rest. Give time then to yourself. And bigyan ng time yung sarili. Kaya huwag ka na magalit. Hindi naman ako, kasi feeling ko, milestone natin yun and nagigets naman kita kung bakit ganun yung feeling mo. Kasi totoo yun. Siguro, isa din ako sa nakaka-relate na siya yung tipo ng tao na kahit sabihin mo na magpahinga ka, kahit na magpahinga ka na habang buhay, kayang-kaya mo nang mabuhay. Actually, pero, alam mo, we're very lucky ngayon. Kasi napapalibutan na tayo ng mga taong marurunong, mga professionals. Kasi before, ayaw talaga naming tumanggap ng mga tao na medyo high level yung natapos. Kasi feeling namin, hindi kami susundin. Nakaka-intimidate or pati, may diba? intimidate kami. Pero hindi pala. Yun nga, diba? Kasasabi ko lang kanina na surround yourself ng mga tao na tutulong sa'yo. And right now,
Yun yung ginagawa ng Brilliant Skin Essentials. And going back sa mga pinagdaanan natin, para tayong lahat kaya natin. Kami yung nagpo-production. Lahat. Kami yung nag-sticker. Kami yung Nagdi-deliver. nagdi-design. Kami yung nagdi-deliver. So, we really started from scratch. As Literal. in wala. As in zero talaga. Yeah, pero yan yung ipagmamalaki natin, Miss Glenda, na nakaka-proud na hindi man tayo katulad ng iba na may mga license or mga professionals, pero yung learning experience natin Actually, walang habang naniniwala. tumatagal. Kapag Totoo. sinabi ko na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, walang naniniwala. Totoo. As in, iyon ang aking pangarap na hindi ko alam kung matutupad pa ba, kung kailan matutupad. Kasi dati simple lang naman talaga ako. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral para lang maitaguyod yung pamilya ko. Yun lang talaga. And matuwa sa akin yung lola ko. Yun lang talaga. Sobrang simple. And hindi ko in-expect na dito pala ako dadalhin ng Panginoon kung nasan ako ngayon. So parang going back sa 9 years na pinagdaanan natin. Pero hindi lang 9 years yan. Kasi diba, Grabe. nagtitinda-tinda ka pa ng mga lipstick. Lahat binenta Kasi ko. yung As 9 in, years, kahit brilliant kandila, lang. Oo. binenta ko. Kahit bulaklak sa patay, nagbebenta Rakitera ako. talaga siya. As in lahat. At siya yung taong totoo, simula noon hanggang ngayon, kung ano yung gusto niya, pipilitin niya talagang makuha. And doon talaga ako hanga sa kanya. Grabe yung abilidad niya. Kahit hanggang ngayon, yun yung hindi ko talaga Minsan grabe siya. dinidiscourage yun na ako. Especially when I started my construction business. Yes. Lahat sila, dinidiscourage nila akong lahat at pinagtatawanan nila ako. Pero tingnan Grabe. niyo naman, Gawato yung gawato ng Brilliant Builders. Yes. And Siguro, madam, kasi may paninindigan ka. Isa Yun yan. talaga. Yun talaga siya. Kapag sinabi niya, papanindigan niya yun at ayoko gagawin niya talaga lahat. Magpapasira ako sa words na sinabi ko. May Word of honor. ako. Yeah, pala. But before we deep dive sa kwento nating dalawa, Michelle, ikwento mo naman sa kanila kung paano. Kasi di ba, ang alam lang nila magpinsan tayo. Yes, pero So, ngayon may sarili ka ng brand. And nung time na kinukuha kita, nag-aaral ka pa sa NU, di ba? So, every time tinatawag ko si Michelle, tell us more about that. Yeah. Kasi nung time na yon, gustong-gusto ko ding makakuha talaga ng scholarship. And hindi na rin talaga kaya ng parents ko na pag-aralin ako. And nung time na yon, kakalipat mo lang dun sa bago mong bahay. Kasi diba, wala pa yung Brilliant or yung kahit na anong business niya, maabilidad na talaga siya. So, meron na siyang work before. So, nung lumipat siya sa compound namin, nagtitinda-tinda siya ng mga lipstick sa Divisoria. Tapos, hindi kasi yun doon nagsimula. Bata pa lang ako, pinagbubunot niya na ako ng balayibo ng kilikili niya. 5 pesos each kilikili. Totoo yan. Siya, dali ka dito. Itsanin mo nga yung kilikili ko, 5 piso isang kilikili. So, ako naman, syempre, Hoy, malaki na yun. malaki na Time talaga yun, madam. As in, malaki na. Madami ka nang mabibili sa 10 pesos. So, ako, tsatsagain ko yun na magbunot ng buhok sa kilikili niya. That time kasi hindi pa uso ang Brilliant Medical Group. At wala pa tayong Wala pang pera. Brilliant Oo. Spa. Hindi pa uso yung mga diode laser. So, tsatsagain mo talaga na bunutin isa-isa yung buhok sa kilikili. And kung meron akong tao, na marami akong pinsan. Pero ako lagi mong kung inuutusan. merong tao Totoo. na madaling tawagin, si Michelle yun kasi takot siya sa akin. Lagi niya akong inuutusan. Totoo yan. Kahit pag nagbibingo, siya yung Piyon. taga-piyon. Taga-tantos. Taga-tantos ko ng cards. Hindi ko alam kung bakit. Yeah. Pero siya palagi, yung tinatawag ko. At kahit nagkaanak na ako, si Michelle ang tinatawag ko para lang maghugas ng mga dedehan ng mga anak ko. As in, palaging Shed, san ka? Shed, gawin mo to. Shed, kailangan ko ng tulong mo. So, dun siya nag-start. Pero maganda din kasi yung nag-start yon. Tapos, nung nakaahon-ahon na siya sa kahirapan, medyo may pera ka na nun eh. Yung gusto But it all started with a promise, yeah, diba? oo. Sabi niya, ang dami na naming ginawa together na talagang from nung time na nagsisimula siya, palagi niya talaga akong tinatawag. Pero sa kahit na anong ipagawa niya sa akin, minsan nga, yung mga yung mga coins, lahat ng coins na makukuha niya sa kwarto niya, ibibigay niya yun sa akin. Uy, madami yun. At madami yun, naka 200 ako, naalala ko yun. At ang saya-saya ko na.
palagi niyang sinasabi sa akin na, Shed, magtiyaga ka lang, samahan mo ko, kahit na anong mangyari, dadating yung araw na kung anong meron ako, bibigyan din kita. At hindi kita iiwanan, promise. Kapag nagkapera ako, magkakaroon ka din. Kapag nagkasasakyan ako, magkakaroon ka din. Kaya nakakatuwa naman na